Hello mga kasingsin, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat. Okay, salamat sa lahat ng mga nag-subscribe at saka magsasubscribe pa sa ating YouTube channel. Okay, andito na naman tayo at pag-usapan natin yung mga katanungan na dapat nating sagutin. Okay, paano nga ba makahanap ng expat na employer dito sa Singapore? At may mga tanong na bakit local lang ang aming employer? Okay guys, ano ba ang pinagkaibahan ng expat at saka local? Okay, sa expat, mostly ang mga hinahanap nila is yung mga ano na dito, yung mga matagal na dito, yung maganda yung record mo, nakatapos ka ng mga kontrata mo na maybe almost mga 2 years, 3 years, ganon. At saka nandito ka na sa Singapore. Kasi most of expat ayaw nila magbayad ng agency. So, ang mayroong consequences sa local at saka sa expat. Okay. Pero ang sweldo definitely malaki magbigay ang mga expat. Malaki sila magbigay ng sweldo compare sa local. Ang mga expat naman is tulad na yung mga bago sila, ang ano lang doon, problema, maging problema mo lang pagka expat ang amo mo is hindi sila taga rito. Kumbaga sa ang pass nila is yung employment pass, ganon. So may tendency na ma-relocate sila ng company nila, mapapaalis sila dito. Yun yung mga kalaban ninyo kasi pagka ma-relocate sila, din yung nyo, malilipat din kayo. Likewise sa local is talagang nyo lang dito is may kayo na tatagal kayo sa kanila. At saka yung mga kumukuha lang ng expat, yung parang gusto mo yung may freedom ka, kasi may freedom talaga sa kanila lahat ng may holiday free off sa kanila, public holiday mo rin. Tapos yung sahod talaga, pero depende din, hindi lahat ng expat is makabigay ng malaking sahod. Sumusunod din sila minsan sa market ng Singapore. Ganon. So, paano makahanap? May online kasi, mayroon isa kasing online na agency na talagang hindi siya agency, kundi online lang siya na pwede kang mag-apply doon. Pero kung halimbawang magkaroon ka ng problema sa employer o hindi mo sila malalapitan na para yung tulad niya mag-transfer ka, ikaw ang kusa na maghanap din ng amo mo ulit, ganon. Kumbaga sa hahanap ka, magpapa-interview ka, hingi ka ng release paper sa employer mo. Kasi yung mga expat, mayroon pang mga expat na nanghihingi ng reference sa employer. Halimbawa, gusto nilang makausap yung dating amo mo, bakit ayaw na nila sa'yo, yung mga ganon. So, kung ang hinahanap is malaking sahod, yes, definitely, expat, malaki sila magbigay ng sweldo. So, yun lang naman yung mga katanungan na paano daw ba humanap ng expat. So, yun lang guys. Maraming salamat and please don't forget to subscribe, like, and comment sa ating mga videos. Maraming salamat and God bless. See you in the next video. Maraming salamat. Thank you. Bye.